Upper Room, Philippines. This is the Lord's touch. To show His love to God's family and His people. Isang maganda at mapagpalang araw po sa bawat isa na nakikinig. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Dennis po ng UR Montalban, at narito po muli ako upang magbahagi po ng isa lamang maiksing mensahe para po sa ating lahat na nakikinig ngayon. Amen. At bago ko po umpisahan ay nais ko pong tanungin kayo, sino-sino po sa inyo ang mga may alaga pong hayop o mga pet lovers? Amen. Naitanong ko po yan kasi po kailan lamang nagkaroon ng ingay sa social media tungkol po sa isang pet-friendly daw na restaurant. At makikita natin doon na talaga namang maraming mga tao po, lalo na yung mga pet lovers, ang nagpahayag ng kanilang mga damdamin patungkol po sa insidenteng iyon na na tinutukoy na na-involve po yung isang restaurant. At alam po natin na kumbaga sa bawat isa po na pet lover ay talaga namang very obvious, makikita po natin yan para sa mga kilos po nila, sa mga social media accounts nila. Nandiyan yung mga post nila tungkol sa mga hayop nila, yung mga alaga po nila, pusa man yan o aso man yan, lalo na po pag yung minsan kahit nga hindi sinasadya, makikita mo, mapapansin mo, kasi lalo na sa may mga alaga po na pusa o mga aso, kasi normally nagsished ng balahibo yan. So hindi po maiiwasan na kung minsan ay makikita mo may mga nakadikit sila na mga balahibo pa, ng kanilang mga alaga sa kanilang mga damit. Amen. So yun nga po, there are very obvious signs, or maybe some are not so very obvious signs of being a pet lover. Pero ang tanong ko po at nais ko pong pagbulay-bulayan natin sa araw po na ito ay hindi po yung pagiging pet lover, kundi yung pagiging lover po natin, pagmamahal po natin, lover of Jesus Christ. Amen? Bilang pong mga Kristiyano at bilang mananampalataya ng ating buhay na Diyos ay kumbaga maihalin tulad po natin doon sa pagiging doon sa pinag-usapan natin kanina na mga pet lovers na nais ko pong isipin natin, tanungin natin po yung ating mga sarili na kung tayo po ay pet lover o hindi man. Obviously, kung iyan po ay obvious na nakikita po sa atin, tayo naman po bilang mga mananampalataya at nagmamahal sa Panginoon ay obvious din po ba ito? Amen? Maaring, sabi ko nga, yung kagaya ng sa mga pusa, sa balahibo, madaling makita diba? Pero yung pagiging Kristiyano po, maybe it's not so obvious, hindi po ganun kadaling makita. Pero kung minsan po, kung babalikan po natin, lalo na po yung buhay po natin nung hindi pa po tayo nakakakilala, na yung mga taong mabilis magalit, road rage, usong-uso po yan ngayon sa kalsada. Minsan ako rin po, guilty ako dyan. Hindi naman road rage, pero pag minsan parang nakakaubos po ng pasensya yung mga tagpo po natin sa kalsada, lalo na pagka traffic. Amen. At alam po natin na nung tayo, lalo na yung may mga bisyo po, di po ba, na talamak sa bisyo, alak, sugal, babae, lahat na tayo po ay may mga masasamang ugali o mga hindi kaaya-aya po sa Panginoon. Amen. At ngayon po na tayo po ay sinasabi po natin ay mga bago ng nilalang o mga binago na po ng ating buhay na Diyos nung simula po tayo ay nakakilala sa Kanya, ay kamusta na nga po ba ang pagiging lover po natin ng ating Panginoong Jesus? Ito po ba ay obvious na sa buhay natin? Sa mga araw-araw po na kinakaharap natin na problema, tayo po ba ay ganun pa rin kung mabagabag? O tayo po ba ay nandoon na talagang ang tiwala po natin sapagkat alam po natin na kasama natin ang Diyos
amen, ay hindi po tayo basta-basta patitinag sa mga pagsubok po ng buhay at sa mga ginagawa sa atin ng ating kaaway. So, yun lamang po. At sana po ay patuloy po nating pag-isipin ang mga bagay na ito at nawa po ay makita po sa atin ang ating pagiging Kristiyano. Hindi lamang ng ibang tao, lalong higit maging sa ating mismong mga sarili ay malaman po natin, maging obvious po na tayo po ay lover po ni Jesus Christ. Yun lamang po at maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.